Tanong ko lang po, sabi mo kanina po na yung banal na Espiritu, yung Kristo at saka yung Ama, sabihin mo nandun siya sa langit. Yung Ama nandito, ay yung anak naman nandito sa lupa. At paano sila nagkakaisa? Eh, nandito ka sa lupa yung anak, nandun naman sa taas yung Ama, eh paano sila nagkakaisa? Eh sabi ng iba, ay iisa yun. Anong pinagkaiba? Tapos ang tanong ko doon, talaga bang iisa ang paniniwala talaga ng Muslim? O yung sinasabi nilang monogenism talaga, yung iisang-isa talaga ang Panginoon? Kasi ang sa Christian, ang paniniwala naman na Christian, iisa naman talaga ang Diyos. Sino ang Diyos? Sino ang Diyos mo, brother? Tapos ng mga Muslim, ang Diyos naman nila ay iisa din. Eh, ang sabi naman ng Quran, the Muslim and Christian are magkalapit sila sa mga ibang reliyon kasi pinapaniwalaan nila na ang Diyos ay iisa. Tapos ang mga Christian naman, pinaniwalaan naman nila na ang Diyos ay iisa. Kaya magkakalapit lang ang paniniwala ng mga Muslim sa mga Christian. Tanong ko doon, ba't ganun ang pagkakasabi na pagkakaisa din? Anong pagkakaiba doon? Brother, magandang hapon. Saan po kayo sa atin? Regalo. Regalo po. Union, regalo. Regalo Union. Salamat po kasi medyo mahaba-haba yung tanong. Ang kasabi ko kanina, nahuli ka lang siguro. Nadatnan mo yung nagsabi na ang Diyos na Ama sa langit at ang Diyos na Anak ay sa lupa, paano sila nagkakaisa? Yun po ay tanong ko sa mga pare at pastor. Kasi silang nagsabi na ang Diyos, Ama, Espiritu, Santo at si Kristo ay isa. Hindi kami naniwala doon. Yun, sasabi, pinapaniwalaan po na yung Quran ay kinukontra niya yung banal na Espiritu, Ama, at saka si Anak. May mababasa ba sa Quran? Kung mabasa, Muslim ka, brother? Tinatanong ko nga po kung may mababasa. May mababasa po. Suratul Ikhlas, at chapter 112 sa Quran. Quran, chapter 12. Sinasabi doon, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, kapagin at mawain. Kul, magsabi ka, magsalita ka, Muhammad. Wallahu ahad. Magsalita ka, ang Diyos ay isa lamang. Kul wallahu ahad, Allahu samad. Nang si Allah ay walang simulan, walang katapusan, hindi siya nangangailangan anuman. Ang samad, lam yalid, hindi siya pinanganak, walang yulad, at hindi siya nanganganak. Walang yakul lahu kufuwan ahad. Walang kapareho sa kanya, siya lamang nag-iisa. Hindi siya nanganak, wala siyang katulad. So, yun nasagot ko ang tanong mo na kumukontra. Ay talaga kumukontra. Dahil sabi ng Kristiyano, ang Diyos may anak. Sinasabi doon sa Ikhlas, siya walang anak. So, hindi lang yun na sinasabi mo kumukontra dahil ang basihan nyo po ay Biblia. In fact, ang Quran ay nagtuturo sa tama. Hindi siya nagtuturo ng mali. Dahil imagine, ang Diyos na ang anak, ang pangalan ko Edwin po. Edwin, pag sinasa, ikaw, naniwala ko ba kayo na nanganak ng Diyos? Ito, yun ang nakasulat. Ang Diyos ka, pag nanganak, ginanon niya si Mary. Yung bang ibig sabihin? Ginanon niya si Mary? Ibig sabihin, wala ka dapat. Iba naman yung pagkaanak kasi sa Diyos, sa tao, magkaiba. Paano? Sige, explain mo sa akin. Paano nalikha si Kristo? Kasi magkaiba. Kasi ang iniisip namin, mga Muslim, pag sa ating anak, kalabaw, nanganak siya, ginanon niya ang babae. Kantin, pag nanganak siya, ginanon niya, nagbuntis. Ang tao, pag ginanon niya, nanganak ang misis, pag sabi mo nanganak, iba. Explain sa amin. Kasi doon sa pagkaanak ni Kristo, ang banal na Espiritu, sabi doon na siyang gumawa sa kanya sa pamamagitan ni Mary sa human nature. Sa atin pa, ang Espiritu, ang gumano ni Mary. Sa pamamagitan sa kanya. Sa pamamagitan, sa pamamagitan, ano? Daliri, ilong, laway, o sa pamamagitan sa kanya sa Espiritu. Di ba ang Espiritu ay Diyos? Di ba ang Ama ay Diyos? Ang Espiritu ay Diyos? Ang isang Diyos ay ginanong-ganon niya si Mary tapos nagbuntis? Ginanon na nga, paano yan? Ang tanong namin, paano?
Kasi kaming mga Muslim, pag sabi mo yung nanganak ako sa aking asawa, ginanong ko ang aking asawa. Ang kabayo, pag nanganak, ginanong niya ang babae sa kabayo. Explain me kung ang Espiritu Santo ay ginanong ba niya si Mary? Hindi naman sa taong pamamaraan. Kasi Kanina sinabi mo sa taong pamamaraan, ngayon naman, hindi naman sa taong pamamaraan. pag sex kasi, sa tao ganun, pero sa Diyos, wala naman sex eh. Yung nga wala palang sex, paano naging anak na wala palang sex? Paano naging anak ang isang bagay na wala palang sex? If there is no sex, how can you call Jesus Christ, the Son of God, which is there is no sex? Basahin mo po sa Deuteronomy 29:29, malalaman mo doon kung ano yung nakalagay doon. Deuteronomy 29:29, hey Bible basahin. Bible basahin nyo. Deuteronomy 29. Nandun ba ang pangalan ni Jesucristo? Doon yung formula. Ang formula. Baka iipit. Sige, basahin. Wala pa nyo naglagay pala ng Bible dyan. Pag mayroon kayong gera, wala kayong armas. Nandun ang lalagyan, no? Alam mo, Deuteronomy, aral tayo dito mga kapatid. Kristiyano at Muslim, nag-aaral tayo dito. Basahin mo. Akin ang glasses ko, Deuteronomy, si brother, kasi panay ito. Ito. Pag magbuklat ka ng lamisa, ang Biblia, ilagay lang. Okay? Deuteronomy 19:20, formula. Kasi ang alam kong formula, 44:44. Anong formula? Kasi kami nalilito kami pag sinabi na si Kristo, anak ng Diyos, tapos hindi pala sex. Ano ngayon? Tagalog ito, English brother. English or Tagalog? Okay, so dito 29. Dito. Ang mga bagay na inuukol sa Panginoon Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay inuukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat mga salita na kautusan ito. Yung mga naiukol lang sa atin ang dapat nating anak ang ating alam na malalaman, pero pag sa Panginoong Jesucristo, yun ang hindi natin ito. Brother, mayroon pa diyang Jesucristo? Kasi ang tanong ko kanina tungkol kay Jesucristo ay bumunot ka ng Deuteronomy 29:29 at itapon mo kay Kristo. May sa Old Testament, wala kang mabasang Jesucristo yun. Sabi mo kasi na, yung babae makipag-sex para magkaanak. Pero sabi mo kanina, yung ama makipag-sex na naman para magkaanak. Sabi dito na, huwag mong iukol, yung sa madaling sabi, yung gawain ng mga tao, huwag mong iukol sa Diyos. Ito ba? Sabi sabihin yan. Okay. Sino ba ang nag-ukol? Di kayo, dahil sinasabi ninyo na anak ng Diyos, ang nag-uukol nito, kayo. Kayo natamaan ito. Dahil kami mga Muslim, hindi kami nag-uukol. Hindi kami tumatawag na ang Diyos ay may anak. Dahil itong pagkaanak ay ito'y gawain ng tao, kayo. Okay? Kayo ang umuukol sa Diyos na ang Diyos ay nagkakaroon ng anak. So the question is, bakit inuukol mo ang gawain ng tao doon sa Diyos? Manganganak ang Diyos, ha? Sabi ko, ipag-sex ang Diyos, sabi mo hindi. Paano siya nagkaanak, hindi siya nag-sex? yan nga ang sinasabi dito, na yung mga na sinasabi na nauukol lang ang dapat natin sabihin. Kasi, Tama ka, Brad. Naukol lamang. So huwag mong tagawagin na ang Diyos may anak. Dahil yung anak ay ukol yun sa mga tao. Siya may anak, ito may anak, sila may anak. Yan ay ukol sa tao. So huwag mong iukol yan sa Diyos. So kayo ang umuukol. Kasi kung hindi nyo naman sabihin na ang Diyos walang anak, ay okay. Pero sinasabi, Diyos may anak. Sino umuukol? Di kayo. Kayo ang tumutukoy na ang Diyos ay nagkakaanak. So, itong versikulo nito ay bato ito para sa inyo. Hindi ito bato sa amin. Kayo natamaan nito. Dahil kayo ang tumatawag ng Diyos ay may anak. naniniwala ba kayo sa Quran na sinasabi talaga na iisa talaga ang Diyos? Hindi, kasi pag iisa talaga. Pero sa Trinity, iba kasi yung Trinity at saka sa Trinitarian. At sa Trinity at sa Trinitarian. Eri mga naman, no? Naniwala po ba kayo sa Trinity? Oo, naniniwala po kami.
So, ikaw pala ang naniwala sa Trinity na ang Diyos ay Ama, Diyos na Ama, Diyos na Espiritu Santo, Diyos na Anak. Isa. Ako nga magtanong sa'yo, huwag mo kaming tanongin. Dahil ito'y paniniwala mo pala eh. Hindi namin yan paniniwala ang Trinity. Paniniwala mo yan. So kami magtanong sa'yo. Handa ka, magtanong ako. Isa sila, yung tatlo, isa, di po ba? Nagkawala, hindi. Pero sabi nila, nagkaisa, sabi na, kami ang sa Ama ay isa. Ano yung pinagkakaisa nila? Yung bilang o yung being nila as yung o yung essence. Halimbawa tayo, napakaraming tao tayo dito. Pero yung personality, iisa yung personality natin. Gaya ng Diyos, iisa yung personality nila. Pero yung bilang nila, marami. Pero sabi noon na may multi-personality ang Diyos. Hindi lang iisa talaga. Brother, sabihin mo isa lang tayong persona dito, ay magkakasala ako, ang gwapong-gwapo mo, tapos ang personalidad mo, personalidad ko rin. Eh, ang gwapo mo, huwag mo sabihin nga, isa lang tayong personalidad. May babae dito, ang personalidad niya, personalidad mo rin. Huwag mo sabihin ng gano'n. Sandali, nalilito kami. Sinabi, maraming tao, pero isa lang ang personalidad. Sabi mo, tao. Hindi unggoy. Hindi yung personalidad. Hindi yung personalidad. Kasi bawat tao ay kanya-kanya ang personalidad. Intindihan mo yan? Bawat tao ay isa-isa ang personalidad. Hindi pareho. May palaino, may sugaron, may taratiyo, may... Maranalo na kayo intindi nito yung taratiyo. Oo. O isang tao, hindi yung personalidad. Sabihin mo siguro nature, isang nature. Okay. Ang Diyos ba at ang Ama at ang Espiritu Santo, ang nature nila, isa. Opo, totoo yan. Iisa lang ang nature ng Diyos. Diyos lang iisa. Kasi pag sabihin nila, isa lang ang nature nila. Ang nature ni Jesucristo na anak, yun din ang nature ng Ama. iisang nature nila na God. Hindi anghel si Kristo. Pero sabihin mong God, iisa yung nature nila as God, hindi anghel. Ano, brother? Ganito ha. Isa ang nature nila. Ang nature ni Jesucristo nag-ihi. Nag-ihi si Jesucristo. Ayun sabi niya, tinuli eh. Siyempre mag-ihi yun, tinuli. Ang Diyos Ama din sa langit ay nag-ihi rin dahil nature yung anak. Umiiyak yung anak, nature ng anak umiiyak. Sabi mo, isa lang ang nature nila. Ang Diyos Ama rin ay umiiyak rin. Iba yung function, iba yung nature. Magkaiba yung function at saka nature. Kanina sabi mo, isang nature. Ngayon naman, nag-iiba ang nature. Kanina bago mo lang sinabi na isa ang nature, Ama at Anak, Espiritu Santo, isa ang nature. Tinanong kita nga, paano nagkaisa? Nag-ihi yung anak, nag-ihi din yung ama. Hindi mo nang sabi mong function. Paano sila mag-function pareho? Bakit? Si Kristo namatay, nawala ng function. Namatay si Kristo, nawala ng function. Okay, namatay na rin ang ama, nawala na siya ng function. As human being, Jesus or as human being, yung ang namatay, pero yung nature niya at divine nature, hindi po namatay yun. As human being, yun ang namatay. Ilan ba ang Diyos? Isa. Pinaniwala namin na isa ang Diyos. Mabasa po ba sa Biblia na ang Ama at Anak Espiritu Santo ay isa lang? Nabasa po ba sa Biblia? Opo, magbabasa ko ba? Patutunayan ko sa inyo. Basahin mo. Na ang Diyos, Anak, Espiritu Santo, Ama ay isa. Ngayon din, badista ka? Christian po. Anong Christian? Katoliko? Born again? Ano? Sige, basahin mo. Na ang Diyos na Ama, sabi mo mabasa, Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo ay isa. Kunin mo yung wallet ko sa kong bag, bigyan ko ng 500. Kunin mo yung bag ko, shoulder bag. Oh. Basahin mo. Basahin, sabi lang. Taruhin natin ang tanong kasi mo nabasa. Tinuturo mo na ang Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo ay isa. Kunin mo ang wallet ko. Kunin mo ang wallet. At para ako mawaliwanan tayo.
yung wallet? Kasi mahirap talaga. Ha? Sino mga 500 dyan? Mahirap nga. Nandoon yung wallet ko. Nandoon sa bag. Ayan. 500. Sandali, hawakan mo dito. Hawakan mo muna. Bigyan kita ng 500. Huwag mo na basahin yung ebidensya mo, ha? Na ang Diyos na Ama, Diyos na Espiritu Santo, Diyos na Anak ay iisa. Sandali. Sandali, huwag mo nang sasabihin. Kukunin ko muna yung 500. Sige po. Ang diwa, ayaw mo pera. So habang ang ating buting ustad ay kinukuha yung kanyang 500, relax lang po kayong mga kabayan dyan. Baka kayo ay tanongin din, may 500 din kayo. Ang tanong ko kanina na ang Diyos na Ama, Diyos na Espiritu Santo, Diyos na Anak ay isa. Mabasa sa Biblia, sabi niya, mabasa. Sabi ko kung mabasa mo, ay bibigyan kita ng 500. Hawakan mo muna. Masyaallah. Basahin ko, ang Diyos na Ama, Pag hindi na nabasa, paano? konsiderasyon na lang, pag hindi niya mabasa, konsiderasyon na lang, ibalik niya yung pera pag hindi mabasa. Okay? Ibasahin mo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay isa. Babasahin ko po, sabi niya babasahin ko po. Pag mabasa ko daw, bibigay yung 500 pesos, ay 500 real. Ito nga babasahin ko sa inyo, para mapatunayan ko sa inyo na may mabasa ko. Sabi niya, iisa daw yung Ama, Anak, at saka Espiritu Santo. Babasahin ko ngayon. Pero magbibigay ako ng sample para makuha natin yung iisa. Kasi nag-aaral tayo ng English, may sabi doon na singular at saka plural. Pero pag singular, isa. Pag plural, marami. Oh, ito ngayon. Plural, pwedeng 100, pwedeng 1,000, hindi 3. Yung iisang talaga. Pero yung sinasabi ko na pangmaramihan kasi, yung sabi nila, monogonization. Erwin, i-clarify natin. Natin dalhin sa, pag sinabi natin singular, isa. Pag sinabi natin plural, it's either be 2 or 1,000,000. Okay? So sabihin mo, saan dyan pwede, tingnan mo muna. Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, Diyos Anak ay isa. Mabasa raw sa Biblia. Sabi ko, hawakan mo 500. Nakawak na po. Babasahin ko po sa inyo. Matthew 18, verse 19. At lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanilang kinausap at sinabi ang lahat sa kapamalahan at silangit sa ibabaw ng lupa ay magbibigay na sa akin dahil dito nagsiyahan kayo at gawin ninyong alagad lahat ang mga bansa na siya'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, sa Anak, at saka Espiritu Santo. Sa English, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pag sabihin, in the name, iisa. Pag in the names, marami. Sabi dito, sa English, parang, sige, sa English. Dagdagan natin ang bersikulo sa Biblia, magkakasala tayo. Hindi po, binabasa ko lang po. Tanong ko, ulitin ko ang tanong, Erwin, para maintindihan mo. Ang tanong ko, Sa English po, mas maliwanag. Sa English, mas maliwanag. ang tanong ko kanina, ulitin mo ang tanong ha, saan mabasa sa Biblia nga Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo ay iisa? Yun ang binasa ko po. Mabasa. So basahin ko sa English. Sa English. Okay? John, Matthew, John 28, Matthew 28 verse. Matthew 28, anong verse? Verse
19 eh. Verse 19, okay? Go ye therefore. Ano naman? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name. Oh, in the name. In the name of... Pagbabasa ko ba? Unang-unahan ako. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Okay? Sa naiintindihan ko English, nag-aaral din ako. Ang tanong ko, saan mabasa sa Biblia, Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, Diyos Anak, Isa? Yun ang tanong ko. Eh wala nga ditong isa eh. Wala rin ditong one sa English. Huwag mong magdagdag na may one dyan, isa. Saan mababasa na ang Diyos? Hindi ako nagtanong, baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I'm not asking about baptism. I'm asking, saan nabasa? Diyos Ama, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and these three are one. Saan dito mabasa? Yung gano'n in the name, but in the name, tatlo, in the name of... Pero hindi ako nagtanong in the name, at tinanong ko God. O, saan dito mabasa na ang God na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo ay isa? Doon nga sa pagkakasa, in the name of God. Erwin, walang mabasa dyan nga Diyos, even word one sa English, wala. Even isa, wala kang mabasa. Isip mo lang yan. Hindi God yan. Sige pa, tanong pa. Ito pa. Sayang lang ito. Mabasa, sabi ko mabasa. Yung baptizing, yung nabasa ito, go ye therefore to the world, baptizing in the Father, in the name of the Father, in the name of the Father, that the Holy Ghost, and the Son. Hindi naman ang tanong ko ganyan eh. Hindi ko nagtanong na baptizing in the name. Ang tanong ko, where you can find in the Bible, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wala namang God yun eh. Father, Son lang doon. At hindi mga sinasabi na isa sila. Original pa man ito, ikaw talaga, Erwin. Sige, dagdagan mo yung ano. Ikaw na yung magtanong. Kawawa ka na, ako magtanong sa'yo. Kasi doon na text na doon, binasa ko, para mapatunayan ko sa inyo. Eh, sa'yo na lang sila. Salamat na lang, kaya kasi nahawakan ko na eh. Kasi sa mga katulad natin yung mga Muslim, naniniwala kami dahil na isang Diyos. Nagkakagaya rin ninyo na isa din. Pero ito yung isang tanong. Erwin, para maklarify, kami Roman. Pag sinasabi namin isa, si Allah, isa. Si Allah, isa. Ang tayo, isa. Ganun eh. Paano pagkapareho ito? Sabihin si Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu wahid. Wahid, isa. Sa Kristiyano, Allahu wahid. 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 Saan ang tama? One or one? Kasi sa atin, yung alam mo yung Arabic na talata, ibig sabihin tatlo. Kasi pinapaniwalaan din sa Quran na ang Diyos ay hindi talaga monogonism, hindi talaga iisang-isa talaga. Kung basahin mo sa Surah 5:23, mababasa mo doon na ang Diyos ay hindi isa. Sinasabi doon na hindi iisang-isa talaga, as in monogonism. Study ito na Okay, salamat po. Thank you very much po sa mga kapatid na Muslim. Kasi magkakalapit lang naman tayo sa mga doktrina eh. Kasi mga doktrina namin na mga Kristiyano, isa yung Diyos namin, isa lang yung Diyos ninyo. Salamat po. 5:23. Ano yung mabasa? Surah 5:23. 5:23. Surah 5:23. Okay? Hindi sinabi na Diyos. 23, Surah Ma'idah, verse 23. Two men of those who fear. Dalawang tao na siya natatakot sa Allah. On whom Allah had bestowed His grace. They were Joshua, Caleb, said, assault them through the gate
For when you are in, victory will be yours. And put your trust in Allah if you are believers. Diyan nga Allah ay marami. Ha? 16, verse 16. Hindi natin. Handa ka. 16. Sabi mo, wherein Allah guides all those who seek His good pleasure to ways of peace, and He brings them out of darkness by His will to light and guides them to the straight way. Isa ang sinasabi mo dyan ang Allah ay marami. Nandoon sa sa cellphone, nasulat doon. Hindi mo na? Ang sabi doon na yung si Allah ay isang creators, creators, hindi creator. Allah is pinapatunayan mababasa doon na hindi creator. Sinabi doon, pag creator, isa. Pag creators, may kasama niyang manlalala. Kaya po pinapaniwalaan namin na may kasama siyang manlalala. Kasi pag creator kasi, isa talaga, isang isa. Pag creators, may kasama siyang manlalala. I agree with you 100%. Creators marami. Creator singular. Saan dito mga creators? Basahin. Naku, mag-firing squad ka kung sa lugar pa ng mga Muslim. Akala kang sulti wala diya. Nagdali ka Cebuano ni Pedro. Pasalamat ka, Presidente Cebuano. Okay. Napailubon kayo. Saan mabasa? Dahil sabi mo, you insist na creators, alang he is a creators. Okay? Saan mabasa sa Quran? Creators si Allah. Creators. Plural. May is. Allah. He said Allah is the creators. Masama yung magsabi, Erwin. Masama magsabi na hindi totoo, di ba ba? Totoo po yan. Sama? Pag hindi totoo? Pero nakakalilang ko yung verse na nandito. Oh, pero bigyan kita next week. Punta ka dito at ipakita mo dyan na creators si Allah. Sa creators. Plural ha, may is. Next week, kung hindi mo ngayon makakapakita, hindi kita papahirapan. Okay? Balikan next week. At magbasa ka, magkanta ng verse sa Quran na si Allah ay I am the creators. Naku naman ang ihirap. Yung pagpapasensya lang, kasalamat ka Cebuano eh. Okay. Ano ka? Ano? Tagalog sa? Ilocano po ako. Apa yung basa kelas-kelas tungin man ito eh? Apa hindi mo mabasa tayo dito ang Quran? Ako Sabrina. Ha? Interpreter. Kasi may Quran kasi ako doon na binagay ng kakapatid na Muslim doon. Binabasa ko yun. Yung kulay green siya na Tagalog. Kasi araw-araw yun, pag binabasa ko yun. Ang dami kong... Kulay Tagalog. Kulay green, Tagalog. Mabasa mo creators. Paano na Tagalog ang creators? Eh, maglakulakul ka sa akin. Nag-aral din ako, oh. Creators, sabi mo Tagalog. Creators ang nasulat. Ha? Yung Tagalog na binigay ng mga kapatid na Muslim na Tagalog, pero pag basahin mo sa English, manlilikha. Ibig sabihin, creators, hindi. Ang manlilikha, creators. Mga manlilikha, pag plural, mga manlilikha. Pag sinasabing manlilikha, hindi yan plural. Singular lang. So, kung naman sinasabi, oy, Tagalog, sino Tagalog dito? Pag sinasabing manlilikha, plural, mga manlilikha, plural yun. Pero pag sinasabi, manlilikha, singular yun. Pero Ilocano ka kasi. Ha? O yung ano man, tagsasao ka ti Tagalog. Amo ka tilang Tagalog, di ba? Amo, okay? Apaya kapsa na tinagan na, manlilikha, apaya plural data. Ha? Ano po naman? Sige, 2 minutos na lang po eh. Last 2 minutes. Pero dagdagan nyo si Erwin ng ng t-shirt. Dagdagan nyo naman. Kasi matagal na ito eh. Pero gusto namin yan, Erwin. Magdasal kami ngayon, babalik kami dito. Dagdagan ka pa ng t-shirt dito. Dito. So, Ilan? bago po kami... Dalawa na yan ha. Magpaalam. Dalawa na yan. Magtanong ka pa. Magdala ka ng karton sa sunod ha. May cargo dyan no. Pwede ka, after 1 month, pwede ka magpadala ng cargo. Ako pang magbayad sa'yo. Oo, tingko to. Sabi mo sa Friday, pagpabalik ako dito, papatunayan ko sa iyo yung creator. Oh, kasi Allah, sinabi niya, I am the creators.
baka may apostrophe yun. Walang apostrophe ha? Baka may apostrophe. Tapos Kurang ko dun eh. dalhin mo sa next Friday. Next Friday, dalhin mo, bigyan kita ng 3 t-shirt. Maraming salamat sa ating kababayan. Inshallah, kita-kita tayo next week. Siya po ay magbabalik at kanyang papatunayan ang word na creators. Si Allah ay creator. Si Allah ay creators. So, maraming salamat. At sa ating mga kababayan, mayroon po kaming napulot dito ng ID, Emmanuel Majaydi Castro. Kung sino po ang may-ari ng ID, nasa amin po yung ID mo kapatid. Kunin mo na lang dito sa amin. Ito ay importante. Kami po ay magsasagawa ng pagdarasal. Magbabalik kami mamaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.